Hello everyone, ako si Jason T. Asuncion at today magagrant tayo ng isang request mula kay Camille Bulatao. Ang request niya is how to use Microsoft Word to print an output in Visual Basic 6.0. So medyo advanced yung topic na nire-request niya, no? Pero gagawin pa rin natin dahil ni-request niya yon. Kung may mga gusto rin kayong i-request or your comments and suggestions, mag-email lang kayo sa akin sa jodsummer99@yahoo.com or mag-post kayo sa aking Facebook account, Jason T. Asuncion, or sa aking Twitter account, teacher_Jason, or dito po sa ating YouTube channel, jodsummer99. Pwede rin sa aking website sa www.pinoylearnitonline.blogspot.com. Sa Pinoy Learn It Online, hindi lang mga video tutorial yung mapag-aaralan nyo. May mga latest reviews rin tayo about laptops, cellphones, tablets, and gadgets. Everything about IT. So, dalawa lang po kayo doon for tech updates. Okay? So, balik tayo dito sa ating topic. Bakit medyo advanced tong topic na to? Una-una kasi print output na to. Ikalawa, maglilink pa tayo ng isang program sa Visual Basic, no? Ililink natin yung Microsoft Word para makapag-print output nga tayo. So, sa activity na to, kailangan natin ng isang folder. So, may folder na ako dito. Ang pangalan niya is Activity 6, no? Kung nakakasunod po kayo, ika-anim na activity na natin to. Kung hindi po, panoorin nyo lang yung mga video tutorial natin. At, magbubukas ako ng Microsoft Word. Okay. So, 2003 version itong binuksan ko, no? Kailangan lang natin na ilabas yung Forms toolbar natin. Kung hindi kayo familiar sa Forms toolbar, check nyo yung menu bar nyo sa View, Toolbars, tapos Forms. Kung may check na ding side ng Forms nyo, ibig sabihin nakalabas na siya. Kung wala pa siyang check, pakilagay lang ng check mark. So, pag lumabas na siya, ang itsura niya, ito. Ito yung Forms toolbar ng Microsoft Word. So, gagamitin natin yan. Actually, isa lang gagamitin natin. Yung text, form, field. Okay? So, kapag pinindot mo yan, yung text, form, field, kung nasaan yung cursor mo, okay? So, may lalabas na parang gray box, no? So, yan yung text, form, field. Yung gray box na yan. So, gumawa ako ng 6 na text, form, field. 6 to. Okay? Yung unang text, form, field ko, yung unang nasa left side, mayroon nakatype na name, then address, occupation. So, paano mo ilalagay yan? So, i-click nyo lang yung unang text form field nyo, tapos right-click properties. Sa default text niya, doon nyo itatype yung gusto nyong caption na lumabas. Yung default text parang caption property ng Visual Basic. So, nilagay ko lang doon name, okay? Then, sa ikalawa, address, then occupation. So, click nyo lang yung text form field, right-click properties sa default text, okay? Doon nyo ilalagay yung text na kailangan nyo ilagay. Then, sa tapat ng tatlong yun, may tatlo rin na text form field akong ginawa. Okay? Wala siyang nakasulat. Dito lalabas yung mga data na manggagaling sa Visual Basic. Okay? So, i-right-click ko lang ulit to, then properties. Doon sa may bookmark part niya, okay, lalagay ko lang is w_name. Bakit? Pag tinawag natin yan mamaya sa Visual Basic, yan yung pangalan na gagamitin natin. W_name. W for word. Okay? Tapos yung name, dahil dyan lalabas yung pangalan. Okay? So, parang yun yung name property sa Visual Basic, yung bookmark. Okay? Meron tayong gustong ipakita dito. Yung sa type, merong regular text or number, date. Okay? So, pwedeng automatic maglalabas ng current date yung text form field nyo. Then, tong maximum length naman nakalagay unlimited, no? Pag nilagyan nyo ng number to, for example, 30, pag yung pangalan ng tao or nag-type siya ng more than 30 characters, mapuputol na siya sa ika-30 character niya. Okay? So, currently, unlimited siya, ibig sabihin kahit ilan, no? Dito rin sa text format, ano ba, nag-type siya ng puro small letter at gusto mo automatic naka-capital letter or uppercase, pili mo lang to. Kung gusto mo yung first letter automatic ng ita-type niya is naka-capital, so first capital lang. So, meron siyang mga handy features na pwedeng gamitin. So, i-okay ko lang to. Yung ikalawang text form field, katapat ng address. I-right click ko. Properties. I-type ko lang sa bookmark niya is
W underscore address. Okay. Then, yung katapat naman na occupation na text form field, yung bookmark niya, papalitan ko ng W underscore occupation. Yun. Okay. Ang mahalaga dito yung pagsisave, no? Pag sinave natin to, file, save as. Okay. Sa save as type niya, dapat naka-document template tayo. So, i-click nyo lang yung drop-down menu doon sa gilid, no? So, document template. Bakit document template? Ano ba ibig sabihin ng template? Ibig sabihin ng template is naka-design na siya. May laman na siya, naka-design na para paglagyan ulit pa ng iba pang laman. For example, katulad nga nito, no? May nakalagay ng name, address, occupation. Pero yung data na ilalagay dun sa tapat ng name, address, and occupation is manggagaling pa sa Visual Basic. Okay, kaya document template yung ginamit natin. Then be sure save nyo yan dun sa Activity 6 folder natin. Sa desktop yon. Okay, so buksan ko yung activity folder. Activity 6. Sa file name niya, ang gagamitin kong file name is profile. Okay, then sinave ko lang. Okay, so close ko to, bubuksan ko yung activity 6 folder. Yung may laman na tayo na profile. Mapapansin nyo medyo iba yung logo niya, no? Hindi dahil 2003 version to, kundi dahil template nga yung ginamit natin. Hindi siya regular document ng Microsoft Word. Then close. So buksan nyo na yung Visual Basic nyo. Okay, so may naka-ready na ako, no? So kailangan nyo lang ng tatlong label and tatlong text box at saka isang command button. So yung label 1 nyo, yung nakatapat sa text 1, lagyan nyo na ng caption na name, diba? Then dun sa ikalawa, address, occupation. Parang yung nasa Microsoft Word kanina. Diba? Lalagyan natin yan sa caption, property. So, label, tapos punta kayo sa properties niya, caption. Okay, doon natin pinapalitan yan, no? Okay. Then, bago natin to i-run, kailangan mo nating i-connect o magkaroon ng reference yung Visual Basic sa Microsoft Word. So, paano gagawin yung reference? So, dito sa may project natin sa menu bar, so may reference na nakalagay doon, no? Project, then reference. Click nyo lang. Okay. So, hahanapin natin yung Microsoft Word Library. Okay. So, Microsoft Word Library. Okay, ito siya. Microsoft Word 12.0 Object Library. Maaaring iba yung version na sa inyo, iba yung number nakalagay, 11, 10, or 13. Okay. Okay lang yun. Conforme kasi sa version ng Microsoft Word na naka-install sa inyo. Okay, pero pare-pareho lang na pwede yan na object library ng Microsoft Word. Kung wala naman kayong makitang ganyan, walang naka-install na Microsoft Word sa inyo or hindi updated yung Visual Basic nyo. Okay? So, lagyan nyo lang ng check mark sa may gilid. Then, okay. So, meron na yung reference sa Microsoft Word. Then, ang gusto natin, pag nirun natin to, okay, tapos pinindot natin yung print button, bubukas yung ginawa natin na Microsoft Word template kanina. At kung ano man yung nakatype dito sa may text 1, text 2, at text 3, mapupunta dun sa may document template na ginawa natin kanina. Then automatic, ready for printing na siya. Okay? So, ang code na nandito sa may command button 1 or yung print button is ito, no? Double click ko lang. Okay. So, meron dito static WD1 as word application. So, WD1 is a variable, no? Any word, kahit anong word o anong letter combination pwede yung gamitin, no? Because this is just a variable. So, sabi ko, siya isang word application. So, yung WD1 doc as word document, no? Anong kaibahan yan? Yung word application is para magbukas siya ng version ng Microsoft Word. Okay? Yung Word document is para magbukas siya ng isang document or isang blank document. Di ba pag nagbubukas tayo ng Microsoft Word, may blank document kaagad, di ba? Okay, ang program rin nun is parang ganito rin. Pag binuksan mo yung Microsoft Word, Word application yon. Yung automatic nakalagay na document na blanco is Word document. So, kung nag-file nyo ka, ibig sabihin nun, nagbukas ka ng isang Word document. Okay? Then, sinet ko lang yung variable ng WD1 sa new Word application. Huwag nyo kakalimutan. Visible true nyo yung WD1 nyo. Kasi pag hindi nyo visible true, ang default niya kasi visible false.
So, pag nawala tong code na to, akala mo hindi tumatakbo yung program, no? Akala mo walang nangyayari. Pero meron pala. So, kung nakakalimutan to. WD1 o word application visible is equals to true. Bakit word application? Kasi yun nga, yung WD1 is sinet natin as word application. Okay? So, medyo iba to na static. Dineclare ko siya as static. So, ang mga declaration kasi sa Visual Basic, meron dim, yan, public, private. Static means stagnant. Kabaliktaran ng dynamic. So, static, yun na yun. Hindi na pwedeng magkaroon ng iba pang value. Okay? Kaya, ginamit ko yung static part. Kasi, yung gusto ko yung WD1 is for Word document lang. Wala nang ibang instance nun. Okay? Then, sinet ko yung WD1 doc ko. Okay, yung document mismo, sinet ko para sinabi ko sa kanya, ang document na bubuksan mo, pag nagbukas ka ng Word document is WD1 documents.add app path. Ano ibig sabihin ng app path? Application path. Ibig sabihin nito, kung nasa man yung application mo, doon niya rin hahanapin yung documents na bubuksan niya. So, ano ba yung application na ginagamit natin? Yung Visual Basic. So, kung saan natin i-save yung Visual Basic, doon niya rin hahanapin yung document template na sinave natin kanina, which is profile yung pangalan, di ba? So, pag sinave natin tong Microsoft Word na to, doon sa Activity 6. Yun ang ibig sabihin ng app path. App path, then, yung pangalan ng file na bubuksan nyo. Diba, ang pangalan ng file na bubuksan natin is profile. But hindi .doc. Kasi hindi siya document. .dot siya o .dot kasi document template nga siya. Okay? Then with WD1, okay, may one to. With WD1 doc, form fields. Itong form fields, ibig sabihin ng form fields dito is yung mismong text form. Kanina, natandaan niyo yung text form na ginawa natin. So, ibig sabihin ito, buksan mo yung text form, yung form field na W name, natatandaan yung W name na ginawa ni kanina. Dot range, tapos ang ilagay mo doon yung laman ng text 1. Anong text 1? Yung text 1 natin sa Visual Basic yan. Kung anong laman ng text 1, mapupunta sa W_name na fields sa Microsoft Word. Then, yun lang, sunod-sunod lang, no? So, dot form fields ulit, tapos W_address, di ba? Meron tayong ganyan rin kanina. Okay? Tapos, is equals to text2, di ba? Then, dot form fields ulit, W occupation, dot range is equals to text3. Then, close yung end with nyo. Then, set WD1 is equals to nothing. And set WD1 doc is equals to nothing. Okay. So, yan lang yung code. Yan lang yung program. Okay. So, pag save muna natin siya, no? File, save project as. Be sure na isa-save nyo siya sa Activity 6 folder kung nasaan yung profile template natin. So, Activity 6 folder. Save ko yung form. Okay. Save ko yung project. Okay. Pag nirun ko to, okay. So, itatype ko dito halimbawa. Then, sa address, yan, Herona Tarlac. And occupation, for example, okay, freelance programmer. Okay, pag pinindot ko yung print button, ang mangyayari, may bubukas na Microsoft Word, which is yung template na ginawa natin kanina. At di ba wala naman naka-type doon kanina, di ba? Automatic ko ano may naka-type sa text 1, text 2, and text 3 ko sa Visual Basic, mapupunta doon. Then, it's up sa inyo na kung gusto nyo i-print yun. At least na-preview nyo siya. Kung gusto nyo i-print, syempre, file, then print lang. Or Control P, di ba? So, try natin. Pipindutin ko itong print button. Okay. So, wait. Yun. Nakita nyo siya, di ba? Bumukas yung Microsoft Word. Automatic, okay, kung ano man yung, pakita natin lahat, yan, kung ano man yung laman ng form na to, okay, napunta dito sa Microsoft Word, ito siya, di ba? So, it's up sa inyo kung i-print nyo na, so, pwede nyo yung file, then, print. So, ganun lang, gamitin ang Microsoft Word para makapag-print output sa Visual Basic 6.0. I hope may natutunan kayo sa video tutorial na to.
At muli, ang tutorial na to ay tool lamang para matuto tayo. Kailangan pa rin natin ng teacher or mentor para mag-guide sa atin. Hanggang sa muli, kita-kita tayo sa next video. Maraming salamat. God bless.